Kamusta mga tol? Ngayon nga ay naglabas na ang Yamaha Indonesia ng bagong modelo ng Yamaha NMAX 155. So talagang redesign ang ginawa ng Yamaha Indonesia dito, no? Lalo na sa front end, sa rear end, and overall body design niya, and lalo na yung sa engine niya, no? Merong bagong features na ikinabit ang Yamaha dito. So ano-ano nga ba yung mga binago dito sa bagong Yamaha NMAX 155 Turbo? Tara samahan mo ako, alamin natin ang specs and features and about sa price nito pagdating sa Pilipinas. Sa ngayon wala pang update para doon, kasi bagong labas na lang ito sa Yamaha Indonesia. And hindi pa rin natin alam kung kailan ba to ilalabas dito o i-release ng Yamaha Motorcycle Philippines dito sa atin. So tara tignan natin kung ano ba yung meron dito sa bagong Yamaha NMAX 155 Turbo. Unang-una mga tol, sa makina niya, same pa rin naman siya sa previous model na 155cc, 4-valve, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected engine, at equip pa rin niya ito ng VBA at Blue Core technology ng Yamaha. At yung nadagdag nga dito ay yung YE-CVT o yung Yamaha Electric CVT. So actually mga tol, yung turbo na tinatawag sa kanya, no? So hindi siya turbo talaga, kumbaga tumutulong yung kuryente dun sa engine niya, and meron itong 3 levels, yung low, medium, and high. So talaga napaka high-tech na ng Yamaha NMAX 155 na to mga tol, kasi parang lumalabas meron siyang gear shifter na pwede nating dagdagan, pwede nating bawasan. At meron itong 2 driving modes mga tol, yung T-mode at yung S-mode. So bali yung T-mode ay ginagamit lang sa mga urban riding, and sport mode naman o yung sport touring mode naman para sa mga mahabang biyahe. At equip pa rin naman ito ng stop and start system. So ito yung technology naman na kapag huminto tayo usually sa mga traffic light, automatic na mamatay yung makina niya, and after ilang segundo pihitin lang natin at aandar na ulit yung makina niya. Pagdating naman sa maximum power output nito mga tol, same pa rin sa previous model. So meron itong 15.1 horsepower at 8,000 RPM, at yung max torque naman niya ay 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. Pagdating naman sa looks nito mga tol, syempre ni-redesign na yan ni Yamaha, pero andun pa rin yung DNA nung previous model na NMAX. Dito sa front end niya talagang mas naging aggressive o mas naging mabagsik yung datingan o yung itsura niya. May sharp design siya sa magkabilang gilid ng pinaka headlamp natin, and talagang napakaangas ng datingan ng daytime running lights niya dito. And doon sa mismong headlamp niya mga tol, binago na yung niredesign na rin ni Yamaha to. So meron siyang dalawang LED projector light. So bali yung nasa baba yung pinaka low beam niya, and yung nasa parting taas naman yung high beam niya. At yung third signals naman niya, LED na rin yung ginamit dito, at nilipat na rin yung pwesto, nasa tabi na siya ng headlamp. Dito naman sa bandang likod, niredesign na rin ni Yamaha to. So simple lang nung design niya, pero ang lakas ng dating, LED na yung ginamit diyan. Tapos andito naman yung turn signals na LED na rin yung ginamit. Dito naman sa meter panel niya mga tol, naka TFT display na siya. So ni-redesign na rin ni Yamaha to, at ang maganda rito, meron na rin siyang navigation. So parang Yamaha X-Max lang, talagang napaka high-tech na rin itong Yamaha NMAX 155 Turbo. Sa suspension naman niya mga tol, naka telescopic tayo dito sa unahan, and sa gulong naman may sukat yung gulong nito na 110/70 rim 13, and tubeless na rin yung ginamit dito. And sa brakes naman, naka single disc brake with single piston caliper, at equip ito ng ABS or anti-lock brake system. And sa wheels naman parang same pa rin naman siya dun sa previous model. Pagdating naman dito sa rear suspension niya, naka twin sub tank tayo dito, and sa gulong naman may sukat itong 130/70 rim 13, and tubeless na rin to. And sa brakes, naka single disc brake with single piston caliper, at equipped na rin ito ng ABS or anti-lock brake system. At isa sa mga safety features itong Yamaha NMAX Turbo, equipped pa rin ito ng TCS or traction control system. So dito sa system na to, mape-prevent yung pag-slip ng rear tire natin sa mga basang kalsada or mga buha-buhangin na kalsada. Dito naman sa cockpit niya, talagang ibang-iba na yung itsura niya compare natin sa previous model. Talagang napaka-premium ng pagkaka-redesign dito, and mapapansin din natin na iba na talaga yung itsura ng pinaka-meter panel niya. Yun nga, naka-TFT display na siya. Sa susian, keyless yung ginamit dito, at sa tabi niya meron tayong fuel cap opener at yung seat opener. Talagang napaka-convenient dahil pipindutin lang natin, magbubukas na yung fuel cap natin or yung seat natin. And dito naman sa fuel tank niya mga tol, dito pa rin nakapwesto. May sukat itong 7.1 liters fuel tank capacity. And meron din siyang glove box dito sa kanan, meron siyang cover. So pwede natin ito paglagyan ng cellphone natin or ibang maliliit lang na gamit. At dito naman sa kabilang side, meron siyang USB charging port dito na pwede natin gamitin sa mga smartphone natin. At syempre hindi mawawala dito yung malawak na underseat compartment na pwede natin paglagyan ng mga gamit natin.
Pagdating naman sa seat height niya mga tol, may sukat itong 770mm tapos yung ground clearance naman ay 135mm. At sa weight naman ito, bali tatlong variant to, yung Turbo Techmax ay 135kg at sa Turbo naman ay 133kg at yung Neo o yung standard version niya ay 130kg. Sa ngayon mga tol, wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan to lalapag sa Pilipinas, pero may possibility pa rin yan na dalhin yan dito sa atin. At dahil maraming changes dito sa Yamaha NMAX Turbo tulad sa makina, sa meter panel niya naka TFT display na, and syempre niredesign na rin yung overall body design niya, siguro yung presyo nito mag-range ng 160 to 170,000 pesos. So hindi pa yan yung official price niya, estimated price pa lang natin yan dito sa Yamaha NMAX Turbo pag dinala dito sa atin sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung umabot ka sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.